mga banal. At anong gagawin ng Diyos doon sa mga bansa na ito na aaway sa mga banal? Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at nilamon sila. Nilamon yung mga bansa na galing sa 1,000 taon. So kung saksi ni Jehovah to, hindi ako papayag kasi biruin mo parang yun ang sinabi, nasunog kayo. At kalaban kayo ng mga banal. Yun ang mangyayari noon. Kaya nakikita ko rito kung sino man ang bayan ng Diyos, ito yung umakyat sa langit sa loob ng 1,000 taon, tapos sila naman yung nasa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ang sabi ng talata ng Biblia, after 1,000 years, lumabas si Satanas para dayain itong mga bansa, sila yon. Tayo, nandun tayo sa langit, hindi tayo madadaya. At bumaba after 1,000 taon yung New Jerusalem, sila naman na mga banal, na mga bansa, na puro saksi ni Jehovah, pinalibutan tayong mga banal. Pero yung apoy, nung umulan yung apoy, ang tinamaan ng apoy yung nasa labas ng New Jerusalem. Sila yon. So, di ba, nasa Bible, no? Napakaliwanag. Kung gusto nyo maligtas, if you want to be saved, let's read the Bible, let's go back to the Bible. Kasi ito binabasa ko to hindi para manghiya o mangalipusta. Kasi ako bilang saksi ni Jehovah, ito yung nabasa ko Wala sa Bible yung aming explanation Na during 1,000 years, nandun kami sa lupa, at kami dadayain ni Satanas after 1,000 years. Yung pala, hindi pala kami yon. Hindi pala mga banal yung dadayain ni Satanas. Dahil yung mga banal nasa langit. Sila yung susukurin ng mga bansa. At sila yung uulanan ng apoy. So maliligtas ba sila kung gano'n? Hindi. Ang maliligtas yung mga Adventist. Yun po ang gusto kong ipakita sa inyo. So, we still stick to the topic. Ngayon, narinig ko sa kanya kanina, may dalawang klase ng pagkabuhay. Pagkabuhay ng 144,000 sa langit, at pagkabuhay ng mga tagalupa. Saan sa Bible yon? Wala. Pero ang nakita ko sa Bible na dalawang pagkabuhay, eto, nasa Juan 5:28-29. Ang sabi po dito ni Jesus, dalawang pagkabuhay sa 29, at lalabas yung gumawa ng mabuting bagay tungo sa pagkabuhay muli sa buhay, iyan yung isa, at yung gumawa ng buktot na mga bagay tungo sa pagkabuhay muli sa paghatol. Dalawa po ang pagkabuhay, hindi parehong sa kaligtasan yon. Yung dalawang pagkabuhay, yung isa sa pagkabuhay maguli sa buhay at yung isa sa kamatayan. Yun yung dinatawag na dalawang pagkabuhay sa Biblia. Sa kanila, dalawang pagkabuhay ay ibang interpretation. Wala sa Bible. So, siguro, yung pagkabuhay maguli sa buhay, yun yung 144,000. Yung pagkabuhay muli sa paghatol, yun yung susunuging mga bansa. Siguro, to reconcile the interpretation. Pero lalabas uli, hindi tayo maliligtas niyan. Pagka ang interpretation nating susundin ay yung ganong klase na pag-aaral sa Bible. So, ilang minutes pa? 10 seconds. Seconds na. Wala na. So, salamat ng marami, kapatid na Vincent. Okay, so salamat po. Kamayan po natin. Thank you. Sabi ako masakit. Thank you, Brother Vincent. Kamayan. Okay. Thank you very much, mga kapatid. Palakpakan po natin. Lalo na po yung ating bisita, si Brother Vincent. At hindi ko naman inaalis na sa amin naman, open naman yan. Lahat ng pinaliwanag nyo against sa amin, lahat dyan may explanation nyo. So, hindi natin kayang talakayin lahat dyan. Yan po ay open naman at magkapitbahay naman tayo. Okay, thank you very much. Natin yung mga... Sige po, so yung mga kapatid na gusto pong kumain na tayo, doon na tayo. Bro, kumain na naman ako Alas 2 na time na lang. Okay. Hindi namin lalagyan ng lason. Thank you. Thank you.